Sa video ito ay ating pag-usapan ang dalawang uri daw ng tao ayon sa Panginoong Hesukristo. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang sabihin na pagtulungan po natin ang ating mga kababayang YouTubers na nasa ibang bansa. Kung nais niyo po ng healthy lifestyle at gusto niyo ng mga workout tutorials at home para gumanda ang inyong mga katawan ay bisitahin niyo po ang mga workout tutorials ni Nicole and Jimmy Wellness at ni Jeff Daniel Fit TV. Si Nicole and Jimmy po ay nasa Maldives at si Jeff Daniel naman ay nasa Canada. Ilalagay ko rin po ang link sa baba. Ngayon ay balik tayo sa topiko. Meron siyang sinabing talinghaga tungkol sa taong matalino at ang taong mangmang. Ito ay mababasa sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Kaya nga, ang sino mang dumirinig sa mga pananalita kong ito at isinasagawa ang mga ito, ay maihahalin tulad ko sa isang lalaking matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha. Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon ngunit hindi bumagsak. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon sa ibabaw ng bato. Ang bawat isa na dumirinig sa mga pananalita kong ito at hindi isinasagawa ay maihahalin tulad sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Bumuhos ang ulan at bumaha. Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Bumagsak ito at lubusang nawasak. Para sa iba, ang kwentong ito ay parang moral story lamang, ngunit hindi nila alam na malalim ang ipinapahiwatig nito sa kung paano makukuha ng tao ang buhay na walang hanggan. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng bato at buhangin sa talinghaga na ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng bato? Maraming beses na sinabi sa Biblia na ang bato ay sumisimbolo kay Hesukristo. Mababasa ito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Iisa ang iniinom nilang spiritual na inumin dahil uminom sila mula sa spiritual na bato na sumunod sa kanila. Ang batong ito ay si Kristo. Hindi lang ordinaryong bato ang tinutukoy nating simbolismo ni Hesukristo, kundi ay siya mismo ang cornerstone ng mga aral na itinuro ng mga ibang propeta. Mababasa sa Ephesians chapter 2 verses 19 to 22. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mga mamamayang kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta. Si Hesukristo ang siya mismong batong panulok. Sa kanyang lahat ng bahagi ng gusali na sama-samang pinaghugpong ay lumalago sa isang banal na dako sa Panginoon. Sa kanya rin kayo ay sama-samang itinayo upang maging tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Mababasa naman sa Isaiah chapter 28 verse 16. Kaya ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, makinig kayo, maglalagay ako ng batong pundasyon sa Zion, batong maaasahan, matibay at mahalaga. Ang mga sumasampalataya sa kanya ay huwag maging padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa. Ito pang nakasulat sa Romans chapter 9 verse 33. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan, maglalagay ako sa Zion ng batong naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila, pero hindi mapapahiya ang mga sumasampalataya sa kanya. Nakasaad pa sa Matthew chapter 21 verses 42 to 44. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagpatayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Ipinapaliwanag sa Biblia na ang batong ibinigay para sana sa mga Israelita ay naibigay na sa mga hintil para sa kanilang patayuan ng kanilang bahay. Dahil ang sino mang pipiliin ang batong ito bilang pundasyon ng kanyang buhay ay hinding-hindi matatangay ng bagyo. Pero sinabi rin na ang mga mahuhulog sa batong ito ay magkakabali-bali. Ang halimbawa nito ay ang mga persecution ng mga taong sumunod kay Hesukristo, katulad na lang ng nangyari sa kanyang mga apostol. Ngunit ang mga mahuhulugan ng batong ito ay madudurog. Ito ay ang pagdating ng panahon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo kung saan matatalo ang kanyang mga kalaban at sila ay madudurog. E ano naman ang ibig sabihin ng buhangin? Ang buhangin ay tumutukoy sa anumang bagay na maaring magbago o kaya ay matangay ng ihip ng hangin kapag dumating ang bagyo at ang mga ito ay mawawala. Katulad na lang ng mga kayamanan sa mundo. Basahin natin ang nakasulat sa Matthew chapter 6 verse 19. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Ang lahat ng bagay sa mundo ay mawawala at maging ang mundo ay mapapalitan din. Basahin natin ang nakasulat sa Psalms chapter 102 verses 25 to 28.
Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili kayo magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit, at gaya ng damit, ito'y inyong papalitan. Ngunit hindi kayo magbabago, at mananatili kayong buhay magpakailanman. Ang mga lahi ng inyong mga lingkod ay mamumuhay ng ligtas sa mga panganib at iingatan nyo sila. Dito ay malinaw nating maintindihan na tanging ang Diyos at ang kanyang mga pinili lamang ang hindi mawawala. Ngunit lahat ng mga bagay, maging ang mga planeta at kalangitan, at Hades at kamatayan ay mawawala. Ang lahat ng bagay na ito na mawawala ay sumisimbolo sa buhangin. Nakasulat sa Revelation chapter 20 verse 14. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Balikan natin ang talinghaga na sinabi ng Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang bawat tao ay magtatayo ng kanyang bahay dito sa mundo. Ang bahay sa talinghaga ay kumakatawan sa buhay ng isang tao. Sa kapanganakan ng tao sa mundo ay mayroon at mayroon siyang magiging prioridad sa pagdaan ng panahon. Ito ang mga iba't ibang bagay na binibigyan niya ng halaga at maituturing niyang kayamanan. Kung hindi man kayamanan ay, ito ang masasabi niyang rason kung bakit siya nabubuhay. Sinabi ni Jesus na dalawa lamang ang pundasyon para sa ating buhay. Ito ay walang iba kundi ang buhangin na pundasyon o ang batong pundasyon. Ano ba kasi ang naisip natin kapag sinasabing pundasyon sa buhay? Ang tinutukoy dito ay kung ano ang pinakadahilan at pinaghuhugutan natin ng lakas kung bakit kailangan nating magpatuloy sa paggawa ng isang bagay. Ano kaya ang magiging buhay ng taong ang pundasyon ay ang buhangin? Ating nalaman na ang buhangin ay nagbabago at pwedeng mawala. Ito ang katangian ng buhangin, marupok at hindi intact. Kahit literal nating tignan ay madaling matangay ng agos ng bagyo ang mga buhangin. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na kung itatayo natin ang ating bahay sa buhangin, tayo ay mangmang. Bakit kaya? Alam ng Panginoong Hesukristo na dumarating ang bagyo sa buhay ng isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng problema at mga pagsubok na kanyang kakaharapin. Ang halimbawa ng isang mangmang ay katulad ng isang mayaman na ang kanyang pinagkukunan ng lakas para mas lalong magpayaman ay ang mga perang kanyang nalilikom. Sabihin na nating adik na adik siyang makita na lumalago ang kanyang pera. Araw at gabi ay nagtatrabaho siya para magpayaman. Ngunit ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari kung isang araw ay biglang manakaw ang kanyang pera? Hindi ba't malaki ang posibilidad na siya ay masiraan ng ulo o kaya ay magpakamatay? Paano naman ang isang tao na nakapundasyon sa labis na pagmamahal sa kanyang asawa o kapamilya tapos biglang dumating ang araw na tinakbuhan siya ng kanyang asawa at sumama sa iba o kaya ay namatay ito sa isang dahilan? Hindi ba't malaki ang posibilidad na magpapakamatay din ang taong ito katulad ng nauna? At ang masaklap pa dito ay kasama rin sila sa mga taong maitatapon sa ikalawang kamatayan. Ano naman ang magiging buhay ng isang tao na ang pundasyon ay ang cornerstone o ang bato? Nalaman na natin na ang bato ay sumisimbolo sa Panginoong Hesukristo. Alam na natin na ang sino mang kakapit sa kanya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. Nakasulat sa John chapter 6 verse 27. Huwag kayong magtrabaho para lamang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkaing ito dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihang magbigay nito. Nakasulat pa sa John chapter 6 verse 51. Ako ang tinapay na mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. Sinasabi ng Panginoon na dapat nating itayo ang ating pundasyon sa bato na hindi magbabago. Ang bato ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Kapag ginawa mo iyon, hindi ka maapektuhan ng anumang mga problema na maaaring sumapit sa iyo. Ito ay nakasulat din sa Luke chapter 6 verses 47 to 48. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng tao lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi yun nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang tanong, paano natin itatayo ang ating buhay sa pundasyon na bato? Alam kong sasabihin ninyo na sumunod kayo kay Hesukristo. Ngunit ano ang pangunahing dapat nating gawin? Mababasa sa Romans chapter 10 verse 17. Kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Pakinggan muna natin ang salita ng Diyos bago natin ito sundin.
Kailangan matuto tayong makinig sa salita ng ating Panginoon at sa pakikinig natin ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ngunit anong mangyayari kapag pinakinggan nga natin ang salita ng Diyos pero hindi naman tayo sumunod? Nakasulat sa Matthew chapter 7 verse 26. Ang bawat isa na dumirinig ng mga pananalita kong ito at hindi isinasagawa ay maihalin tulad sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Kaya mahalaga na sumunod tayo. Kung patuloy lang tayong nakikinig sa salita ng Diyos at hindi nagsisikap na sumunod sa Kanya ay mapapabilang tayo sa mga mangmang. Ito ang nakasulat sa James chapter 1 verse 22. Maging tagatupad kayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ganito rin ang nakasulat sa James chapter 2 verse 17. Ganyan din ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ito ay patay sa kanyang sarili. Kailangan na itayo natin ang ating bahay sa pundasyon na bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23. Ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakasulat naman sa Romans chapter 6 verse 23. Ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nangangahulugan ito na lahat ng tao ay nagkasala at mapupunta sa kamatayan. Ngunit mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo kaya't ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Mababasa ito sa John chapter 3 verse 16. Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, paano natin tatanggapin ang Panginoong Hesukristo? Nakasulat sa Revelation chapter 3 verse 20. Narito, ako ay nakatayo sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Ako ay maghahapunan kasama niya at siya ay kakain kasama ko. Si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Hindi aksidente na pinapanood mo ang video na ito. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo at nagsasabi na mahal ka niya, na namatay siya sa krus para sa iyo at muling nabuhay para maipakita niya sa iyo kayang-kaya kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Nakasulat sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay banal na dako ng banal na espiritu na nasa inyo? Ang inyong katawan ay mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Ito ay sapagkat binili kayo sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at espiritu. Ang inyong katawan at espiritu ay sa Diyos. Ngayon, ang tanong, saan mo itatayo ang iyong bahay? Sa bato o sa buhangin? Nahanda mo na ba ang templo at handa ka na bang papasukin ang Panginoong Hesukristo? Kung ano man ang iyong iniisip ay i-comment mo na lang sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa inyong lahat.